Hello po sa bawat isa mga kapatid. Pinagpalang umaga po muli sa umagang ito. Happy Monday po. Masaya po ako na makasama kayo ngayong umaga. Kamusta na po kayo? Halina at muli nating buksan ang isang linggo ng punong-puno ng pag-asa, ligaya at saya kung si Jesus ay kasama. Pagbati po mula sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ako po muli ang inyong kaibigan, lingkod ng Diyos, Pastor Edgar Quinsayas, na makakasama tuwing Lunes ng umaga at ako po ang inyong devotional leader for today. Our topic for this morning is Blessed Assurance. At bago po tayo magsimula, hayaan po muna natin papurihan, awitan ng ating Panginoon. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burns on my side. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submissions, all is at rest. I in my Savior, I'm happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story,
This is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Praise God. Praise God po sa awiting na ating narinig. Purihin po ang Diyos. Ngayong pong buwan ng November ay ating pong Thanksgiving month at patuloy po ang ating pasasalamat sa kanyang kabutihan sa atin. Ito po ay ating mababasa sa umagang ito sa ikalawang Corinthians o 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Subukin niyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin niyo ang inyong sarili. Hindi ba niyo nalalaman na nasa inyo si Kristo Jesus? Isa po sa mga paboritong awitin natin ay ang Blessed Assurance o Jesus is Mine. Isang awitin tungkol sa katiyakan. At dito mga kapatid, sa umagang ito, sa matematika, ang salitang lubos na katiyakan o perfect probability ay hindi po posible dahil ang lahat ng bagay ay nagbabago. Halimbawa po, subukan itanong sa Google, is there 100% probability on anything? Alam niyo po, ang sagot po ng Google ay, there is no such thing as 100% probability. Probability is between 0 and 1. 100% is certainly such as there as 100% certainly that the sun will rise tomorrow. Tomorrow is November 21, 2023. There is no certainty that it will continue to rise forever. Dahil po sa matematika at science, ang lahat ng bagay ay nagbabago, kaya walang ganap na katiyakan o kasiguruhan sa anumang bagay. Ngunit, kung sa usapin po ng pananampalataya mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago at ang kanyang pangako ay tiyak magpakailanman. Ito ang nilalaman ng ating pagbasa sa Biblia sa araw na ito. Ang salita ng Diyos ay nangungusap tungkol sa katiyakan ng kalooban ng Diyos because faith is the highest form of trust. Sa Diyos, ating sinasabi, merong 100% assurance kung gagawin lamang natin ang nais mangyari ng Diyos sa atin at sa ating pananalig sa Kanya. Nais ko pong kamustahin natin ang ating relasyon sa ating Diyos sa umagang ito. Kamusta po ang ating kaligtasan? Tinanggap na po ba natin ang ating Panginoong Hesus? Kamusta po si Jesus sa ating mga buhay? Nakikita lang bang ito? Nakikita lang ba natin ang ating sarili o tayo bilang mananampalataya tuwing linggo? O kasama natin ang ating mga kapwa mananampalataya? Ngayon pong Lunes ng umaga, sisimulan po natin i-check ang ating puso, ang ating relasyon kay Jesus, at ang ating assurance ng ating kaligtasan. Ito rin po ang tanong ni Apostol Pablo sa mga Korinto, sa ikalawang Korinto, kabanatang 13, talatang 5. Subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin nyo ang inyong sarili. Hindi ba nyo nalalamang nasa inyo si Jesus, si Kristo Jesus? This is the question. You know, church, assurance because we were planted in God. May katiyakan na resulta ng ating pagtatanim sa piling ng Diyos. Ang ating relasyon sa Diyos ay tulad ng isang puno na natanim sa tabi ng batisan. Ito ay hindi nalalanta at namumunga sa kapanahunan. Kung ang tao ay nasa Panginoon, ang katiyakan ay pagkakaloob ng Diyos sa kanya upang maligtas. Kaya po, ang kaligtasan ay hindi po tsamba. Ito po ay 100% na katiyakan. Ang sabi po ng Panginoon, ang mananalig sa akin ay maliligtas. Hindi po niya sinabi, baka sakaling maligtas, kundi tiyak na maliligtas. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, siyasatin po natin ang ating sarili. Investigate ourselves. Ligtas na po ba ako? Talaga bang tinanggap ko ba si Kristo? Naranasan mo ba ang pagbabago ng buhay na kaloob ng Diyos, kapatid?
O baka naman, nagbabakasakali ka lang o hanggang ngayon ay walang katiyakan. Sabi po ng isang salmista, so Psalms chapter 1 verse 1 to 6, ang tunay na kagalakan, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi sila nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikasangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng batisan, laging sariwa ang dahon, namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gagawin, siya'y nagtatagumpay. Hindi gayon ang sinumang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa o hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghuhukom, parusa niya ay nakalaan. Siya ay inihiwalay sa grupo ng mga banal sa taong matuwid. Si Yahweh ang pumapatnubay. Ngunit ang taong masama, kapahamakan ang antungan. Psalms chapter 1 are expressing same 100% assurance that God is faithful enough to save us. Ang pangako ng Diyos ay totoo at kailanman hindi ito nagbabago at nagiging totoo ito sa lahat sa nagtatapat sa Kanya. Maraming pagkakataon sa aming buhay o sa ating buhay ay nasubukan natin ang katapatan ng Diyos sa atin. At ito'y napatunayan natin totoo ang lahat ng pangako ng Diyos. Kaya naman, lalo namin siyang paglilingkuran at magtatapat sa Kanya. Si Fanny Crosby ang sumulat sa awiting Blessed Assurance, Jesus is Mine. Siya po ay isang bulag sa kanyang buong buhay. Bagamat bulag, pinagkalooban siya ng galing sa paglikha ng mga awiting espiritual. Ito ang kanyang naging kabuhayan at pang-araw-araw na gawain. Ang purihin ang Diyos sa pamamagitan ng mga liriko na kanyang sinulat. Dahil bulag po siya, minsan siyang tinanong, hindi ba siya nagtatampo sa Diyos dahil siya ay bulag? Ang sagot ni Fanny, nagpapasalamat ako sa Diyos na ako ay bulag. Dahil pagdating ko sa langit, ang pinakaunang mukha na makikita ko ay mukha ng Diyos. Ang gandang pananaw, mga kapatid, ng pangako na pinanghawakan ni Fanny. Praise God! Purihin po ang Diyos. Maging tayo po na kanyang mga lingkod. Lagi nating tandaan, totoo at tapat ang pangako ng Diyos sa atin. Kaya lagi tayong manalig at sumunod sa Kanya. Ang aking panalangin, lagi pong tatandaan ang pangako ng Diyos at hindi kailanman sisira sa pangako niya. Lagi akong magtitiwala sa salita ng Panginoon. Blessed Assurance. Mga kapatid, sa diwang ito, tayo pong lahat ay manalangin at dalhin natin sa Panginoon ang patuloy nating pagtitiwala at katiyakan ng pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, aming Diyos, hindi kami magdududa sa iyong kabutihan at pati na rin sa inyong mga pangako. Salamat sa palagi mong pagsama sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Maraming salamat po aming Diyos Ama sa mensahe ng buhay na aming narinig. Tunay na narinig po namin na mas patuloy kami magtitiwala. Samahan mo po kami sa bawat araw, aming Panginoon, upang maging ganap ang iyong bibiyaya na patuloy na pinaparanas sa amin. Thank you, Lord Jesus, for your amazing grace and for giving us and for allowing us to experience your love. Pagpalain mo, Lord, ang aking mga kapatid na ito sa lahat ng mga pangako, Panginoon, na nagmula po sa iyo na kanyang pinanghahawakan. Lord, ito po ay kanyang patuloy na panghawakan. At sa bawat araw na patuloy namin bubuksan ang araw ng aming pagtatrabaho, mga gawain, mga pagninegosyo. Patuloy po kami maging tapat sa iyo, Panginoon. At patuloy po, Lord, lakaran namin yung mga pangako mo sa aming buhay. Pagpalain mo, Lord, ang mga anak mo ito na nag-worship, nakikinig, nanonood sa kanilang mga tahanan at kung saan man sila naroon, hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa ibayong dagat, Panginoon, sa ibang bansa. Pagpalain mo sila, ang kanilang pamilya, maging ang kanilang buong sambahayan. Patuloy, Panginoon, mangibabaw ang pangako mo sa kanilang mga buhay. Ito po ang aming samot panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus.
Amen. Amen. Muli mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsama sa ating pag-aaral sa umagang ito. Si Jesus ay kasama Daily Morning Devotion. Shout out po sa lahat ng mga may anniversary ng kasal at merong kaarawan mga kapatid. Purihin po ang Diyos sa inyong mga buhay. Ang aking panalangin, patuloy po kayong gamitin ng Diyos ang inyong mga buhay para sa kanyang kapurihan. See you next Monday and every day. At kung kayo po ay na-bless, feel free po to share this or tag with this to your friend. And don't forget mga kapatid to subscribe to the Nax UMC PH. And please hit the notification bell to get notified when we post new videos. At kung kayo din po ay pinagpala, maaari po kayo mag-bless, mag-tithes, mag-donate, o tumulong po sa ating pong ministry dito po sa Nax UMC. Makikita nyo po sa inyong screen ang ating pong GCash, ang ating pong video account ng ating iglesia. Purihin po ang Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, kaibigan, kamanggagawa, Pastor Edgar Quinsayas, na laging nagsasabing, hindi po tayo iiwan, pababayaan ng ating minamahal na Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. God bless po!